magandang gabi po sa ating lahat. Amen po. Kamusta po kayong lahat? Alam po namin na lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen po. Ayan. This week po and this past few weeks, ang laging tinuturo sa atin ng ating mga pastor ipatungkol sa guidance of the Holy Spirit. Amen? Kung saan nalaman natin yung kahalagahan na meron tayong sinusundan. Amen? Yung naalaman natin yung kahalagahan na guided tayo ng banal na Espiritu. Amen? Isa sa mga kahalagahan dito ay yung may iwas ka nito sa kapahamakan. Amen po? May iwas ka nito sa isang sitwasyon. Alam ng Diyos na mapapahamak ka. Amen? At dito po sa tinuturo sa atin ng mga pastor natin, nalalaman natin kung paano tayo hihingi, paano tayo lalapit sa Panginoon at paano natin aalamin kung ano yung mga bagay na kailangan natin gawin nang sa ganun, hindi tayo tuluyang malayo sa kalooban ng Diyos. Amen. At ngayon po, ngayong gabi, bago po tayo mag-pray, meron lang po kami i-share sa inyo na maikli lang po ito. Yan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 2. Sabi niya po dito, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Alam niyo po, isa sa mga pinakamagandang regalo ng Diyos sa simbahan natin ay walang iba kundi ang gift of the Holy Spirit. Amen. Yun po yung speaking in tongues na talaga naman nagagamit natin sa mga simbahan natin. Hindi lang sa mga simbahan natin, kundi pati sa pansarili natin. Amen po. Alam natin na speaking in tongues ay nakakatulong para ma-edify yung sarili natin, ma-edify yung spiritual na buhay natin. Amen po. Kasi bakit? Isa sa mga nagagawa ng tongues ay nakakapagpalago ito ng spiritual na buhay. Amen po. Kung lagi kang nananalangin sa tongues, kung lagi kang nananalangin sa iba't ibang wika, kasi ito po yung paraan ng Diyos para makausap tayo. Amen po. Kasi yung espiritu na natin at ng espiritu ng Diyos ang nag-uusap every time na nagsasalita tayo ng iba't ibang wika. Kasi ang sabi niya dito, hindi ka sa tao nakikipag-usap kundi sa Diyos. Kaya pag nagsimula ka ng mag-speaking in tongues, pag nagsimula ka ng manalangin sa iba't ibang wika, hindi na yung katabi mo yung kausap mo. Hindi na yung kasama mo sa panalangin yung kausap mo. Kundi walang iba, ang kausap na natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen po. Sabi niya dito, hindi mo man maintindihan yung tinatangs mo, hindi mo man maintindihan yung mga salita na lumalabas sa bibig mo, kasi nga iba't ibang wika. Amen po. Pero alam niyo po, doon sa heart mo, alam mo ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Habang nagtatangs tayo, habang nagpe-pray tayo, alam mo sa heart mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen? Ano yun? Alam niyo po, dahilan yun sa Holy Spirit. Dahilan yun sa banal na Espiritu na pinapaalala niya ang kanyang mga salita. Nabanggit po ni Pastor Boy sa atin last time, sa turo niya. Sabi niya doon, ang primary way ng Diyos para ingatan tayo, primary way ng Diyos para i-guide tayo ay walang iba kundi sa pamamagitan pa din ng salita niya. Amen po? Sa pamamagitan pa din ng Word of God para ma-guide tayo ng Panginoon. Pero ito po, ano ang ipapaalala sa atin ng Holy Spirit kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Amen po? Pero ito paano naman ipapaalala sa atin ng Holy Spirit ang mga salita niya kung wala tayong constant na pakikipag-usap sa Kanya? Paano niya ipapaalala sa atin? Paano na tayo re-remindan sa mga bagay na dinadaanan natin kung wala tayong constant na pananalangin? Na hindi tayo nagsiset ng time araw-araw sa Diyos para manalangin. Amen po? Di ba po sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17, alam ko po, nakabisado na po natin itong lahat. Sabi niya dito, manalangin ka ng walang patid. Praying without ceasing. Hindi ibig sabihin na mananalangin ka ng walang patid. 24 hours kang nakaupo at mananalangin ka na lang. Hindi sinasabi ng Panginoon na 24 hours ng buhay mo sa isang araw, ibibigay mo na lang sa panalangin. Hindi, kasi ang Diyos po natin ay Diyos pa din po ng kaayusan. At marami pang bagay ang gusto ng Diyos na gawin natin
maliban sa pananalangin. Pero ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, kung saan sinasabi niya manalangin tayo ng walang ano, ang tinutukoy po niya dito ay yung nakatune in yung heart natin na nadiwang panalangin. Na anytime na buhay natin, kahit anong ginagawa natin, naglalaba ka, or anytime na nagtatrabaho ka, nagbabasa ka, nagsusulat ka, kahit anong ginagawa, nagiging sensitibo ka sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo. Nagiging sensitibo ka kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo. Amen po. Ulitin ko po itong sinabi ko kanina, sabi niya, paano tayo mapapaalalahanan ng banal na Espiritu kung hindi tayo constant nakikipag-usap sa Diyos. Kasi po ito yung way ng Panginoon para makausap ka niya sa pamamagitan ng panalangin. Amen po. Bakit? Kasi dito kayo nagpo-communicate. Dito nag-uusap yung Espiritu natin at ng Diyos. Kaya ito po yung kahalagahan na lagi sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus. Magkaroon ka ng tayong manalangin. Amen po. At dito po, balikan ko po yung sinabi ko sa kanina. Sabi ko doon, ang Espiritu mo at ang Espiritu na ng Diyos ang nag-uusap pag nagsimula ka ng mag-tongues. Alam niyo po, may kwento lang po ako sa inyo saglit. Nung time po na nandun pa kami sa unang simbahan ng Del Monte po. Nandun pa kami sa unang simbahan ng Del Monte. May time po doon na kasama ko po yung kapatid ko na nagpe-pray. Kaming dalawa lang po nagpe-pray doon sa church na yun. Tapos doon sa prayer namin, nag-start kami, nag-worship kami, ganyan, nag-worship kami, nagpe-pray kami, nagtatangs kami, ganyan. Alam niyo po, nagsimula kami maliwanag pa eh. Maliwanag pa, ibig sabihin, araw pa, ganyan. Nagpe-pray kami, nagtatangs kami, pero alam ko wala namang travel. Tangs lang, nagtatangs lang po kami. Tapos nagigitara ako, ganyan, nagigitara. Alam niyo po, hindi namin namalayan ng oras. Ang tagal na pala namin nagpe-pray. Lagpas na ng 1 oras, lumagpas na ng 2 oras, nagtatangs lang kami, nagtatangs. Alam niyo po, habang nagtatangs kami, napupuspos kami. Minsan kasi habang nananalangin tayo, idadalhin tayo ng Diyos sa malalim na level ng panalangin kung saan magpapakita siya sa iyo ng mga magagandang bagay na gagawin niya sa buhay mo. Minsan ipapaalala niya talaga sa iyo yung mga pangako niya sa buhay mo. Kaya ka napupuspos eh. Amin po, kasi bakit? Nire-remind tayo ng Panginoon. Nire-remind tayo ng Panginoon patungkol sa mga salita niya. Amin? Kasi ang salita niya ay ang kalooban niya. Kaya tayo nire-remind ng Panginoon sa mga salita niya kasi gusto ng Panginoon na mangyari lang ang kalooban niya sa buhay natin. Amen po. Alam niyo po, sabi dito, masarap mabuhay. Amen po. Masarap mabuhay kahit may problema ka, kahit may pandemic dito ngayon sa panahon natin, masarap mabuhay, madali mabuhay, at hindi madaling mapabagsak ang isang Kristiyano punong-puno ng salita ng Diyos. At the same time po, punong-puno ng panalangin. Amen po. Sabi na dito, hindi ka matatakot na humarap sa hamon ng buhay mo. Hindi ka matatakot na harapin ang gulayat ng buhay mo. Kasi alam mo, may backup ka ng panalangin. Alam mo yung bawat step na gagawin mo. Alam mo yung bawat instruction na gagawin mo. Bakit? Kasi lagi kang kumakausap sa Diyos. Lagi kang nagbibigay ng oras. Lagi kang nagbibigay ng oras magtanong sa Panginoon. Amen po. Alam niyo po sa ginagawa natin itong every Friday na, hindi lang every Friday, alam ko, hindi lang every Friday tayo nagpe-pray. Amen. Every day nagpe-pray tayo, may prayer tayo sa church natin. Alam niyo po, ito po ang isang kagandahan na may simbahan tayo. At ang simbahan natin, niregaluhan ng Diyos ng isang panalangin sa iba't ibang wika. Amen po. Sabi niya dito, kakapray mo, kakatangs mo, nilalagay na ng Diyos dyan sa bibig mo yung sagot sa panalangin. Nilalagay na ng Diyos yung sagot sa mga bagay na tinatanong mo sa Kanya. Kakatangs mo. Amen po. Ngayon man, hindi mo man yan maintindihan. Kaganda sinabi ko po kanina, hindi mo man maintindihan yung pinagpipray mo. Pero alam mo sa loob ng heart mo kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Amen po. Sabi niya, hindi ka matatakot na harapin ang pagsubok. Bakit? Kasi guided ka ng banal na Espiritu. Ituturo niya sa iyo yung daan patungo doon sa victory. Amen. Ituturo niya sa iyo yung tamang daanan patungo doon sa katagumpayan ng buhay. Amen po. Kaya sa bawat isa po sa atin,
isang way para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Nagbabasa tayo ng Biblia, alam natin ang salita ng Diyos, pero at the same time, punong-puno dapat po tayo ng panalangin sa buhay natin. Amen? Sabi niya, manalangin ka nang di ka madaig ng tukso. Hayaan mo na ikaw ang lumayo sa tukso kasi hindi naman lalayo ang tukso eh. Tayo ang lalayo sa tukso, pero in order na ma-overcome mo lahat ng mga ino-offer sa'yo ni Satanas, kailangan mo ng power, kailangan mo ng lakas. At yung lakas na yun, ay makukuha mo lang sa Diyos. Pero makukuha mo itong lakas na to sa Diyos kung meron kang constant na pananalangin sa Panginoon. Amen po. Sige po, ito po si Pastora Judith. Amen po. Napakaganda nga po talaga nitong isang bagay na isa sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen po. Na sa pamamagitan ng panalangin, nakikita po natin na walang imposible. The fact pa lang na tayo na tao lang, binigyan ng Diyos ng pagkakataon, isang napakalaking pribilehyo na makakommunicate siya. Diba? Nakikita po natin ang Diyos ay hindi snob. Na ang Diyos, in fact, gusto niya, lagi niya tayong kausap. Andun yung constant na communication natin sa Kanya. At syempre, isa sa dahilan po, dahil may mga nais ng Diyos na may mga kalooban ng Diyos na hindi matutupad kung hindi natin gagawin yung parte natin sa pananalangin. Na sabi nga nito, kung di tayo magagamit sa paraang ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon, yung specific na pinapagawa sa atin ngayon, o bilang individual, o bilang isang kongregasyon, marami tayong mamimiss ng mga kalooban ng Diyos. O actually, marami din ang mapapahamak. Amen po? So, ang bawat isa po sa atin ngayon ay nandito para sa ano pong kadahilanan. I believe po na ang Holy Spirit ay patuloy na nagligid sa atin na magsama-sama sa panalangin. No, hindi lang po sa bawat simbahan natin, kundi nakikita nga po natin dito po sa pamamagitan ng live, kahit anong lugar, kahit nasaan man po kayong lugar, nakikita natin sa pamamagitan nitong live, sama-sama tayo na nananalangin. Nandun yung unity po natin. Amen po? Ngayon, para sa ano po bang bagay? Makipagbukasan po kayo sa akin sa Acts chapter 8, verse 14. Yan po, Acts chapter 8, verse 14. Basahin ko na lang po ng mabilis. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugod nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Verse 18, nakita ni Simon na ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Wika niya. Ngayon po dito makikita po natin na yung mga lingkod ng Diyos ay patuloy na nagpupunta sa iba't ibang lugar para ibahagi ang salita ng Diyos. At hindi lang po basta magbahagi. Na po, kasi ang bawat isa po sa atin, iniwanan tayo ng salita na go ye into the world and preach the gospel. Pero as well as mag-disciple at syempre matanggap din nila ang Holy Spirit na po as guidance bilang ito po
atin as guidance. Ngayon po, sa time na to, meron pong isang tao na binanggit na nais niya rin na mas lumalim pa. So, nanampalataya din siya nung narinig niya ang mabuting balita kina Pedro. Ngayon po, sino po ba itong Simon na tinutukoy dito? Si Simon po, kung babasahin niyo po, kung mag-backtrack po kayo, sabi po dito, siya ay isang salamangkero. No, may sinasabi, tinatawag siya, or sinasabi ng mga kapangyarihan, may pinapamala siya, may pinapakita siya sa mga tao na mga kakaibang gawa. Na in fact, sabi pa sa kanya nung iba, ang tawag sa kanya parang Diyos. Na kasi may kapangyarihan daw siya. At maraming taong namamangha sa kanya. Pero this time, nung siya po ay nakapakinig ng mabuting balita, alam niyo po, itong tao na to, na born again. No po? At nagkaroon siya ng desire na gusto ko rin na makatanggap ng Holy Spirit. Nakita niya na nag-lay hands yung mga lingkod ng Diyos. Pero makikita po natin dito, andun yung desire niya na makabilang din, magamit din sa gawain na ito. Ngunit mali po yung kaparaanan niya. Nakakalungkot po dahil mali yung kaparaanan na pagkakaintindi niya kung paano tanggapin ang banal na spirito. Na andun po na nag-alok siya ng salapi. Pero nakita po natin dito, di ba nga po sinasabi na we are not saved by our works. Na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa o basta lang sa pagbibigay, tayo ay naliligtas. Same thing as sa pagtanggap ng Holy Spirit. May specific na kaparaanan po ang Diyos. No? At paulit-ulit nga po na itinuturo sa atin. Importante parte dito ang Bible reading. Parte dito ang constant na communication natin sa Diyos or yung prayer. No po? At alam niyo po, isa sa mahalagang bagay yung pagpapakumbaba natin sa Panginoon. Actually, kung ipagpapatuloy niyo pong basahin ito, diretsahan po sina Pedro kung magsalita na mapapahamak ka dyan sa ginagawa mo na akala mo yan ang paraan. Diretsahan po yung salitahan nila Pedro. No? Pero isang bagay na napakaganda sa verse 24, sabi niya po dito, idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ng alinman sa mga sinabi niyo. Ang magandang bagay po dito, na hindi pa alam ni Simon kung ano nga mga paraan ng pagtanggap sa Holy Spirit. At nung medyo ni-review po siya, nagpakumbaba po siya. Nagpakumbaba po siya na, sige po, ipagpanalangin niyo po ako. Nang sa ganun, pati po siya ay magamit sa gawain. Ngayon, andito po ang bawat isa sa atin na sama-sama tayo sa gawain ito ng pananalangin. Dahil marami pa po, napakarami pa po, na hindi pa nakakatanggap na Holy Spirit. Holy Spirit na siyang iniwan ng Diyos para sa bawat isa sa atin as guidance. Nasabi po, hindi ito magsisinungaling sa iyo at i-guide ka nito sa perfect na kalooban ng Diyos. Na andun po na marami pa pong mga tao na andun yung desire na magamit ng Panginoon sa kanyang gawain at maibahagi ang salita ng Diyos, maibahagi ang mabuting balita ng Diyos. Pero minsan may mga specific na gusto ang Panginoon na gawin ng isang individual para malaya siyang magamit ng Panginoon. Kaya nga po, bawat isa po sa atin, kinakailangan talaga na maging
sarili natin sa Panginoon na sumag-uni tayo lagi sa banal na spirito. Di ba nga po sabi sa atin, kahit sa mga maliliit na bagay. Dahil, madalas, pag mga malalaking bagay, mga sobrang importanteng bagay, na ipagpapanalangin natin yan. Pero minsan nakakalimutan natin sa mga maliliit na bagay. Minsan unconscious tayo. Pero kahit pala dun sa mga maliliit na bagay, may guidance po ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. No po, so, isa po, ano ba ang attitude ng isang lingkod? Na isang lingkod ng Diyos kapag may leading ang Holy Spirit? Ano po ba dapat ang attitude natin? Yung tinuturo naman po ito sa atin. Siyempre, dapat nandun yung pagsunod natin sa leading ng Holy Spirit. Ano po? Sa bawat isa po na andun yung relationship sa Panginoon at nakikipag-isa sa banal na Espiritu, andun po dapat yung pagsunod natin. Dahil hindi sapat na nagbabasa tayo ng Bible, na nagpe-pray tayo, may sinasabi sa atin ng Holy Spirit, ngunit hindi po natin sinusunod kahit alam naman na po natin yung leading ng Diyos. Ito po, na meron po dito sa Acts chapter 26. Basahin nyo na lang po mamaya, after. Sa Acts chapter 26 na dito po si Felipe, pinapunta siya ng Diyos sa isang lugar. Na po, hindi ko alam kung gaano kalayo itong lugar na to. Pero alam naman natin, wala namang mga sasakyan, wala namang mga kotse dati. Hindi ko alam kung gaano kalayo, pero pinapunta si Felipe ng Panginoon sa isang lugar. At pagdating po niya doon, sa lugar na yon, merong isang karwahe. Kung naalala niyo pa po, kung nakakita na po ba kayo ng mga kalesa, ganyan, may isang karwahe na dumaan at ang sabi sa kanya, ang leading po sa kanya, sabayan mo yung karwahe na yun. Kaya kung iisipin po natin, siguro naglakad siya ng malayo, siguro napagod siya, siguro wala pa siyang pahinga. At kung iisipin po natin ang sinabi sa kanya ng ang leading sa kanya, sabayan mo yung karwahe. Isipin niyo po, kaya po ba natin yun? Na sasabayan mo, na tumatakbo ka. Tumatakbo ka, kasabay yung karwahe na tumatakbo din. Na ang gamit ko yung kabayo. Diba kung iisipin po natin, parang, siguro kung ako yun, Lord, ang hirap naman nun. Lord, talaga po ba? Sasabayan ko yun? Parang mapapatanong ka po na gano'n, pero nakita po. Babasahin niyo po si Felipe. Walang ano-ano, sumunod po siya sa leading sa kanya. Dahil po doon, sa kanyang pagsunod, nakita niya na yung isang eunuko na pinuno po na taga-Ethiopia, nakita niya po na nagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang tanong ni Felipe dito sa eunuko na ito, naiintindihan niyo po ba yung inyong binabasa? Alam niyo po, itong eunuko na to, pumunta siya sa Jerusalem para sumamba. At nung pauwi siya, nakita natin, andun pa rin yung pagsunod niya, nagbabasa siya ng Biblia. Kaya ang tanong sa kanya ni Felipe, naiintindihan niyo po ba ang binabasa ninyo? Alam niyo po, makikita din natin dito sa eunuko na to, yung pagpapakumbaba. Sabi nung eunuko, hindi nga dapat sana merong nagtuturo sa akin. Dapat sana merong nagtuturo sa akin kung ano bang ibig sabihin ng binabasa ko. Bakit? Kasi sa pagbabasa po natin ng Biblia, hindi maaari na, kumbaga, literally, yung interpretation natin sa pagbabasa natin. Pero, alam niyo po, si Felipe at yung eunuko, hindi naman sila nagkasama na lang ng lagi No, hindi na sila nagkasama ng lagi after nun. Napunta si Felipe ulit sa ibang lugar. So, alam niyo po, isa sa kailangan, syempre nung eunuko, yung Holy Spirit. Na po, na
nandoon yung guidance. Na hindi na yung sa pagbabasa natin ng Biblia. Siyempre, pag meron kang hindi maintindihan, magtatanong ka. Pero, kumbaga, hindi na literal. Hindi na literal yung pagka-interpret natin, pagka-intindi natin sa mga salita ng Diyos. Nandun yung mga revelation ng Holy Spirit. Nandoon yung ilalagay ka ng Holy Spirit sa right track. Sa bawat salita ng Diyos na ibibigay niya po sa atin at ipapaalala. Amen po? So, andito po ang bawat isa sa atin dahil marami pa rin pong mga tao na nakakatuwa nga po may desire sila. May desire sila na makiisa sa gawain. May desire sila na magamit ng Panginoon. Pero hindi alam, hindi pa sensitibo, hindi pa po maintindihan kung ano bang pinapagawa ng Holy Spirit. Kaya andito ang bawat isa para magsama-sama po sa panalangin na maski yung mga hindi natin kilalang mga tao, maipagpanalangin din po natin na patuloy na ang Diyos ay makakilos sa buhay nila. Patuloy na maabot ng Diyos yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen po? So, sige po, ang bawat isa po sa atin ay mataas ng kamay sa Panginoon. Umawit po tayo sa Diyos. Sabihin po natin, patan mo, Diyos. Patan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay.
langit ko sa sambahin. Aawitan ka namin, O Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
tinataas sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Ang aming bansa, O God, ang sitwasyon ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, nakikita mo ang nangyayari sa bansa namin, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, na may mga kumakalat na sakit, Panginoon. Nakikita mo, O God, ang mga kaguluhan sa bansa namin, Panginoon. Kaya naman, winawasak namin lahat ng gawa ng kaaway sa bansa namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagbibigay ng dahilan para magkagulo ang bansa namin sa pangalan ni Jesus. Winawasak namin, ikaw na nagbibigay ng takot sa mga tao. Patuloy ka namin sinusuway sa pangalan ni Jesus. Maging ikaw na nagbibigay ng sakit sa bansang ito sa pangalan ni Jesus. Pinapalayas ka namin sa bansa namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagbibigay ng COVID-19 sa bansa namin, maging sa buong mundo, sa pangalan ni Jesus. Winawasak ka namin, tinutunaw namin lahat ng gawa mo, Satanas, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maging ikaw na spirito ng kahirapan, tinutunaw ka namin, pinapalayas ka namin sa bansa namin, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy, Panginoon, nagbibigay kami, O God, ng kagalingan sa aming bansa, Panginoon. Nagbibigay kami ng kasaganahan, nagbibigay kami ng kaunlaran sa aming bansa, O Diyos. At Lord, higit sa lahat, nagbibigay kami ng kaligtasan, Panginoon, sa aming bansa. Kaligtasan sa lahat ng uri ng sakit, kaligtasan sa lahat ng kasalanan, Panginoon. Lord, palayain mo ang aming bansa, Panginoon. Lord, hinihingi namin ng kapatawaran lahat ng mga tao sa iyo, O Diyos. In behalf, Panginoon, ng mga Pilipino, kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, gamitin mo kaming mga lingkod mo, Panginoon, upang maabot ang mga taong ito, Panginoon. Ang mga taong ito na hindi ka kilala, Panginoon. Ang mga taong ito na walang relasyon sa iyo. Lord, dalangin namin na gawin mo kaming sensitibo sa leading mo. Hayaan mo na ihatid mo ang mga paniyapak namin sa mga taong nangangailangan ng salita mo. Lord, ayaw mong napupunta sa impyerno, O God, ang mga mahal mo. Ayaw mong napupunta sa kapahamakan ang creation mo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, gamitin mo kaming mga abawang lingkod, O Lord, para maabot ang mga taong ito, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na lumabas sa mga bibig namin, Panginoon, ang mga salita na kakailanganin ng mga taong ito, Panginoon. Lord, patawarin mo sila. Makita mo lang, Panginoon, yung dugo ni Jesus na tinubos niya, na pinantubos niya, Panginoon, para sa mga taong ito, Panginoon. Makita mo lang, Panginoon, yung mercy, Panginoon. Makita mo lang, O God, yung paghihirap ni Jesus para matubos ang mga taong ito, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na mahalin ang mga kaluluwa. Turuan mo kami, Panginoon, na mas mahalin, Panginoon, ang gawain mo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na mangyari. Hayaan mo na masunod namin ang misyon na iniwan mo sa amin, Panginoon. Ang maikalat, ang salita mo sa buong bansa, maging sa buong mundo, Panginoon. Alam namin, O God, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Mapangyayari mo ang nais mo, O God, sa bansa namin. Nagwiwika kami, Panginoon, ng Kristiyanong bansa, Panginoon, na lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo, Panginoon. Lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ang Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa Kristiyanong bansa. Patuloy, Panginoon, tinataas din namin sa iyo, God, ang aming mga frontliners, Panginoon, ang aming mga doktor, ang aming mga nurses, Panginoon, ang mga kapulisan, Panginoon. Lahat ng nagagamit mo, Panginoon, para masugpo ang pandemic na ito, Panginoon. Lord, comfort them, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, nabigyan mo sila ng lakas na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patuloy na i-restore mo lahat ng lakas na nawawala sa kanila. Nakikita mo, Panginoon, yung pagbibigay nila ng buhay nila para mapaglingkuran ng bansa namin, Panginoon. Nakikita mo ang sacrifices nila, nakikita mo yung mga efforts nila, Panginoon. Lord, hindi ka bulag, Panginoon, sa mga taong ito, O Diyos. Lord, i-bless mo sila, Panginoon. I-bless mo sila ng good health, Panginoon. I-bless mo sila ng magandang kalusugan. I-bless mo sila, Panginoon, ng malakas na resistensya, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy mo ba silang magamit sa aming bansa, Panginoon. Patuloy tinataas din namin sa iyo, God, ang aming gobyerno, Panginoon, sa panguna ni President Duterte, O Diyos. Lord, magmula sa Kanya hanggang sa pinakamababang posisyon, itinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin na ikaw ang manguna sa kanila.
Lord, wisdom and knowledge, Panginoon, ang pagkaloob mo sa mga officials namin, Panginoon. Sa pagmi-meeting nila, Panginoon, pumagitna ka, O Diyos, sa pagbuo nila ng plano, Panginoon, hayaan mo na pakialaman mo ang bawat desisyon nila, O Lord. Hayaan mo na lumakad lang, Panginoon, sa salita mo, lumakad lang sa kalooban mo, Panginoon, ang lahat ng mabubuo nilang plano, ang lahat ng mabubuo nilang programa, Panginoon. Lord, alam namin na may gagamitin kang tao, Panginoon, para maabot, O God, ang mga nasa nanunungkulan sa bansang ito. Nabiwika din kami, Panginoon, ang Kristiyanong gobyerno, Panginoon. Lord, maghahari, Panginoon, ang pagiging Kristiyano, Panginoon, sa gobyerno namin, Panginoon. Na Lord, darating, Panginoon, ang isang araw, O God, na lahat ng nanunungkulan sa bansang ito, Panginoon, ay kilala ka, Panginoon, at lalakad lang sa mga salita mo, lalakad lang sa kalooban mo, Panginoon. Maging Panginoon, tinataas din namin sa iyo, O God, ang aming church planting, Panginoon. Lord, programa mo ito, Panginoon. Alam namin, O God, na ito ang ibinigay mo sa amin, Panginoon, na assignment. Ang magtayo, Panginoon, ng mga simbahan sa bawat sulok ng Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, Panginoon, pati na rin sa labas ng bansang ito, O Diyos. Lord, tinawag mo ang simbahan ito para magtayo ng mga simbahan doon sa mga lugar, Panginoon, na kailangan kang makilala. Doon sa mga lugar, Panginoon, na alam mo, O God, na kailangan ng kaligtasan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang simbahan namin ang gawin mong ilaw at asin sa mga lugar na iyon. Gawin mo kaming sensitibo, banal na espiritu, sa leading mo kung saan kami magtatayo, Panginoon, ng mga simbahan, ng mga gawain mo, O God. Lord, hindi kami mangangamba, hindi kami mag-aalala sa kakailanganin naming pinansyal, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, kung programa mo ito, nandyan ang backup mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ipoprovide mo lahat ng kakailanganin namin, mapatayo lang namin ang mga simbahan, magkaroon lang ng gawain, Panginoon, doon sa lugar kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Hayaan mo, God, na magamit mo ang simbahan namin, Panginoon, sa bawat parte ng mundong ito, Panginoon. Maging, O Diyos, tinataas din namin sa iyo ang bawat kasamahan namin sa ibang bansa, Panginoon, sa iba't ibang bansa, Panginoon. Lord, tinataas namin sila sa iyo, God. Patuloy, Panginoon, ang pag-iingat mo ang maghari sa buhay nila. Patuloy, Panginoon, ang protection mo ang maghari sa buhay nila. Maging sa kanilang mga pamilya na naiwan dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ingatan mo at Lord, dalangin namin na magamit mo pa rin sila mightily and effectively sa iyong ubasan. Kahit na nasa ibang bansa sila, Panginoon, alam namin, Panginoon, na nandun pa rin, O God, yung provision mo para sa kanila. Lord, pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Panginoon. Comfort them, Panginoon, kung nalulungkot sila dahil malayo sila sa pamilya nila. Lord, ikaw ang magsilbing kagalakan nila, Panginoon. Tuwing sila ay nalulumbay, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na ikaw, ang salita mo, Panginoon, ang maging kalakasan nila, yung salita mo, Panginoon, ang maging encouragement nila, O Lord. Nang sa ganun, Panginoon, manatili pa rin sila sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na kumikilos ka sa likod ng panalangin namin. Hindi man namin ito makita, Panginoon. Pero alam namin at naniniwala kami na kumikilos ka at sinasagot mo, Panginoon, ang mga panalangin namin sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya din, Panginoon, itinataas namin sa iyo at pinagkakatiwala, O Diyos, ang kabuuan ng aming simbahan, Panginoon, mula sa aming mga elders, O Lord, hanggang sa mga bagong nakakilala sa iyo, Panginoon. Tuloy nga, O Diyos, na ang dalangin namin ay yung guidance mo, God. Lord, sa mga may ministry, Panginoon, patuloy, O Diyos, na malaya mong gamitin, Panginoon, ang iyong mga lingkod, O Diyos. Gawin mong malinaw, Lord, yung bawat guidance ng Holy Spirit sa bawat isa, kung ano yung bawat steps, para kami lalo pang mas lumago, lalo kami mas lumalim ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, O Diyos, aming mga kapasturahan, Panginoon, mga district pastors, aming Panginoon, mga local pastors, O Lord, hinging ang aming mga missionaries, Panginoon, ang aming mga workers, Panginoon. Lord, ikaw nakakaalam, O Diyos, ng mga pinagdadaanan ng bawat isa. Bawat bigatin, Panginoon, ay alam namin patuloy na ikaw ang mubuhat para sa amin, Panginoon. Na alam namin, Lord, na sa bawat gawain, kasama ka namin, O Diyos, at sa lahat ng ipapagawa mo, Panginoon, ay nandiyan ka na nakamasid sa amin at nagbabantay
At ang nais mo, Panginoon, na yung maganap. Ang kalooban mo, kaya Lord, malaya mong gamitin ang iyong mga lingkod, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. Ang nais namin ng Diyos ay yung madakila ka, Panginoon, yung maitaas ka, Panginoon. Lord, patuloy nga na, Panginoon, ang iyong mga salita ang siyang maging kakapitan ng bawat isa. Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, nakakaramdam man ng Diyos ng kalungkutan, nakakaramdam, Panginoon, ng panghihina, nakakaramdam, Panginoon, ng hirap, Panginoon, sa mga pinagdadaanan. Lord, ipaalala mo ang iyong mga salita na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. At sa lahat ng pagkakataon, makakasama ka namin at ang banal mong Espiritu ang mag-guide sa amin, O Diyos. Tuloy nga, O Lord, niyakapin mo ang iyong mga lingkod. Iparanas mo, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na laging, Lord, sa iyo lamang kami mag-focus at tumingin sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa Panginoon ay matagpuan mo ka tapat na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Hindi, Panginoon, tinataas namin sa iyo at pinagkakatiwala, O Lord, ang amin pong mga gawain sa simbahan ito, O Diyos, mula, Lord, sa mga physical na gawain, Panginoon, sa bawat simbahan, hanggang, Lord, sa mga pagla-live, Panginoon, sa bawat services, Panginoon, sa mga soul winning, O Diyos. Lord, patuloy na presensya mo ang maranasan, na ikaw ang maitaas, mensahe mo ang maihayag, at Panginoon, ang anointing mo ang bumalot sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Gawin mo pong sensitibo, Panginoon, ang iyong mga lingkod na patuloy na magsusubiksik, Panginoon, sa iyo, O Diyos, at sa iyong mga gawain, Lord. Panginoon, alam namin na wala kaming kakayanan, wala kaming sapat na abilidad, Panginoon, para sa iyong gawain. Pero Lord, nagpapasalamat kami dahil patuloy na pinipili mo, O Diyos, na gamitin ang iyong mga lingkod. Lord, isang napakalaking pribilehiyo na magamit mo kami, Panginoon, sa pag-aabot ng mga kaluluwa. Kaya Lord, gusto kaming nagpapasalamat, O Diyos. Tuloy na, Panginoon, na nais namin yung maganap ang kalooban mo, Panginoon. Winawaksan namin anumang talikaran ng kaaway, ikaw na nagbibigay ng maling kaisipan. Winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagbibigay ng kawalan ng interes sa gawain ng Panginoon ay winawasak namin. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ka namin. Ikaw na nagbibigay ng doubts, ng fear, na magpagamit sa gawain ng Diyos. Winawasak ka namin ng espiritu ng katuwagan. Winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng kahirapan sa simbahan ito ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw na rebellion, winawasak ka namin. Absolute Jezebel spirit, winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hindi namin kayo pinapahiputan na patuloy na manggulo sa aming mga simbahan at sa aming mga miyembro. Patuloy nga, Panginoon, na Lord, malayang kumilos ang banal mong Espiritu sa aming simbahan, Panginoon. Naging Lord, tinataas din namin sa iyo pinagkakatiwala ang nalalapit, Panginoon, na 31st na anniversary, Panginoon, ng iyong simbahan. Lord, lubos kaming nagpapasalamat sa faithfulness mo, O Diyos. Yes, Lord. Sa amin pong simbahan, na patuloy kang kumikilos, Panginoon, at nagiging tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa 31 years na katapatan mo at kadakilaan mo, kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy nga, O Diyos, na ang nais namin ay maitaas ka. At hindi lang kami, Lord, yung makakilala sa iyo, kundi, Panginoon, sa more years, Panginoon, na gagamitin mo ang simbahan ito at ang iyong mga lingkod ay, Panginoon, maabot din ng mga kaluluwa na nais mo na makakilala sa iyo at maglingkod, Panginoon. Lord, lubos kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa katapatan mo. Kaya din, O Diyos, tinataas namin sa iyo ang parating, Panginoon, na camping ng simbahan namin. Diyos, Lord, maraming salamat, Panginoon.
Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim namin ang kahandaan, Panginoon, ng venue sa mga events na ito. Lord, kahandaan ng mga instruments, ng mga gadgets, Panginoon, na siyang gagamitin para sa gawain ito. Lord, yung kahandaan ng mismong mga tao, Lord, na gagamitin mo para manguna sa gawain niya, no, Lord, sa event na yan, O Diyos. Naging, Lord, ang mensahe mo, Panginoon. Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat kami sa matatanggap namin na napakasarap na mensahe, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Patuloy din, Panginoon, na nagpapasalamat kami ngayon pa lang sa kahandaan ng bawat isa na dadalo at makikinig sa iyong mga salita sa gawain na yan, O Diyos. And Lord, lubos kami nagpapasalamat sa iyo, ang bawat isa na naririto ngayon, nakikiisa sa gawain mo ay patuloy na malaya mong gamitin at pagpalain sa Panginoon. Lord, tinataas ka namin, nakapurihan ka namin, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang lahat ng papuri, ang pagkakila at pagluluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Sa'yo binabalik ang lahat ng papuri, ang pagkakila at pagluluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, Jesus ang ngalan mo, itataas. Lord, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Isang malaking pribilehiyo, O Diyos, na magamit mo ang bawat isa sa amin sa ministeryo ng pananalangin. Lord, maraming salamat sa malayo mong pagkilos sa oras na ito, O Diyos. Maraming salamat sa presensya mo. Yes, maraming salamat sa anointing mo. Maraming salamat sa banal mong Espiritu. Bawat isa, Panginoon, narito ngayon, isa sa gawain mo, ipatuloy na pagpalain mo, at samahan mo, O Diyos, at patuloy na guidance ng Holy Spirit ng aming dinanais, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dinadakila ka namin at pinupuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi na, Amen. God bless po sa bawat isa. God bless you all po. Salamat po.